Pangarap ko na talaga makapang-asawa ng AFAM simula pa nung mga 13 or 14 years old ako. Hindi na ako sisinungaling pa, no? Pero bakit ko nga ba sila naging tipo? Bakit nga ba ang tipo ko is mga foreigner, ganyan. At ang ending, nakapang-asawa pa nga ako ng one of them, o diba, Shala. Ganito kasi yon nung kabataan ko, kabataan, kala mo tanda na. Then, nung 13 or 14 years old nga ako, merong boyfriend itong si Mama, foreigner siya from Sweden. So, ngayon, since hindi marunong mag-English si Mama, ako ang nagta-translate noon. Imagine, bata pa lang ako, nahahasa na yung English spoken in dollars ko, no? Pero, yun. At that time, ako yung nagta-translate for them. Pero si Mama yung nakaharap sa camera and all that. Tapos, sobrang bait din nung foreigner na yun. Tapos, nakakatuwa lang kasi feeling ko talaga ang galing-galing ko mag-English at that time. At saka, feeling ko ang expensive and all that. Tsaka tipo ko talaga sila at that time. Naging tipo ko sila. Parang develop yung type ko sa isang lalaki. So, ayun nga, yung maputi, blue eyes sana, pero hindi blue eyes yung asawa ko ngayon. Pero super pogi naman. Pero yun nga, anyhow, nag-break itong boyfriend ni Mama at siya. Ano daw? So, yun, nag-break sila kasi it's been 3 years na ata pero hindi pa rin binibisita ni Guy si mother kasi nga takot siya sa Philippines. Kasi nga ayaw niya, takot siya sa cockroaches, takot siya sa mga insekto. Ay, naku, nakakaloka. So, parang napagod na rin siya sa setup nila na ako yung nagta-translate. Tapos si Mama, for the pa-cute lang sa camera. So, ganun yung eksena. No, napagod na siya. Tapos, naging friends na lang sila. Tapos, over time, siguro nung mga, parang mga 16 na ako, start na ako magka-crush. Pero hindi talaga ako nagkaka-crush sa mga Filipino. Like, kung magka-crush man ako, naalala ko, may crush ako, isang tao lang yun. Ka-schoolmate ko siya, classmate ko siya. Pero that's it. Hindi ko talaga type yung mga Pinoy talaga siya. Hindi ko talaga sila type. No offense ha, kasi parang yung beauty ko din, hindi rin type ng mga Pilipino dito. Kasi ang standard nila, gusto nila, ewan ko, mostly ng mga Pinoy na kilala ko, ang gusto nila mapuputi, hindi naman ako maputi. So, anong gagawin ko? So, kung hindi nila ako standard, hindi ko rin sila type. Ganun lang yun, di ba? Dito na nga pinag-pray ko. Sabi ko, Lords, gusto ko po ng boyfriend. Gusto ko po ng mapapang-asawa. Yung maputi. Gusto ko yung jeans. Gusto ko yung matangkad. Tapos, masusuportahan ako, syempre, of course, sino bang hindi gustong masuportahan, diba? Syempre, wag na tayong magpaka-independent pa. Pero at that time, yung mga pinagpipray ko na yun, nag-work na ako, independent ng person. Nakatira na ako sa sarili kong apartment, ganun, bago ko nakilala ang aking asawa. So, ayun, nagkakilala kami sa isang app. Ayun, iba-iba yung sinasabi ko sa mga friends ko kasi gusto ko kapag galit sila sa akin tapos binabackstab nila ako, magkakalituhan sila. Kung saan ba talaga kami nagkakilala ng asawa ko, pero hindi. Sa dating app po talaga kami nagkakilala. Well, mostly ng mga love story sa dating app talaga nagsisimula. Tapos, after few months, binisita niya ako. Tapos, nag-click naman kami. Love ko na siya agad, syempre. So, pinakasalan niya agad ako after a while, no. Mabilis yung process ng kasal namin kasi feeling ko bakit pa namin patatagalin kasi this is what I prayed for. So, kung ito na yung sign ni Lord, kung ito na yung para sa akin, and I know naman sa sarili ko na siya na talaga, kasi mararamdaman mo na talaga yun bakit ko pa papatagalin, diba? So, ayun, kaya yun ang story kung bakit gusto ko ang mga ibang lahi dahil sa jeans. And gusto ko ring maranasan yung ibang culture. And so far, so good naman ako. Sobrang mapag-alaga ng aking napang-asawa at sobrang bait din. Nagkikipag-communicate sa akin kasi yun yung pinaka-importante sa akin, yung communication.